Puno ng pagmamadaling tinawid ni Kenji ang kanilang pagitan upang yakapin ang asawa at pakalmahin dahil nakita niyang nangangatal na ang katawan niya. Nagpumigla si Britney sa kanyang yakap, ngunit hindi niya ito hinayaan na makawala. Oo, aminado naman si Kenji na mali ang kanyang desisyon, pero kung sasabihin niya iyon kay Britney, paniguradong pag-aawayan nila ang bagay na naisip niya rito. Britney, hindi pa naman sure na magmamatch sila, kaya kumalma ka na muna. Sa ngayon, ang isipin na lang natin kapag match sila, magiging okay na si Andrea. Pilit na hagilap ni Kenji sa mga mata ni Britney. Paano kung magmatch? Gagawin mo ang lahat ng gusto niya? Magiging alipin ka niya? Napipikon na napabitaw na si Kenji sa yakap sa asawa. Hindi ba at iyon naman talaga ang goal nila? Ang makahanap ng magiging donor ni Andrea? Hindi nila muna kailangang isipin ang magiging kapalit noon. Britney, makinig ka sa akin. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay ni Andrea? Ginagawa ko lang naman to para sa pamilya natin. Nakikipagsapalaran ako, Britney. Nagbabaka sakali. Huwag mo naman sanang iparamdam na mali na naman ako ng desisyon. Kung ang tanging gusto ko lang naman ay ang mapabuti ang kalagayan ng bata. Nadudurog na ang pusong tura ni Kenji nang magtama na ang paningin nilang mag-asawa. Nang mahanap ng mata ni Britney. Mali ba na gawin ko yun? Ganito, kung ikaw ang nasa sitwasyon ko at kaya mo namang ibigay ang kondisyon na ang kapalit ay bahagyang makakaapekto sa relasyon natin, hindi mo ba gagawin yun? Sakripisyo ang tawag doon, Britney. Sakripisyo ng isang magulang para sa buhay ng anak nila. Natameme na doon si Britney. Hindi na magawang makatingin ng diretso sa asawa. Tama nga naman ito. Bakit sarili niya lang ang iniisip niya? Gagawin yun ni Kenji para kay Andrea at hindi naman niya gagawin yun para sa kanyang pansariling kapakanan. Isa siyang tanga. Nagiging makasarili na naman siya doon. Hindi na nagsalita si Britney na piniling manahimik. Pakiramdam niya ay wala siyang kwentang ina kay Andrea. Sorry kung sumigaw ako, Britney. Hingi ng pauminhi ni Kenji nang makita ang pananahimik ng asawa niya. Gusto ko lang naman na maintindihan mo kung bakit ko gagawin ang bagay na to. Saka, hindi pa naman yung sigurado, kaya huwag ka na munang magalit. Pero kung ako ang tatanungin, hihilingin ko na lang na sana maging match na sila para matapos ng lahat na pinagdadaanan nating to. Para makawala na tayo sa problemang to at matapos na ang mga paghihirap ni Andrea. Yun na lang ang hiling ko, Britney, para maging okay na rin ang lahat. Ayaw mo bang mangyari ang bagay na yun, ha? Ayaw mo matapos to? Tahimik na bumagsak pa ang mga luha ni Britney. Hindi pa rin makatingin ng diretso kay Kenji. Hiyang-hiya na siya na nagawa pa niyang mag-isip ng masama, gayong ginagawa lang naman ito ang lahat upang mapagaan at maresolba ang problema nila. Siya na yung nagsasakripisyo, tinatanong niya pa, hahadlangan niya pa. Tama ito, para kay Andrea naman ang lahat ng iyon at hindi sa sarili lang ni Kenji. Mahal kita, Britney. Mahal ko ang mga anak natin. At nang dahil sa pagmamahal kong yun sa inyo, handa akong gawin ang lahat. Kahit na ikababa pa yun ang aking pagkatao at dignidad. Narinig mo? Handa akong magsakripisyo para sa inyong tatlo. Kapalit man itong bahagi ng katawan ko o ang buhay ko. Ganun ko kayo kamahal na mag-iina. Huwag mo sanang isipin na bumabalik na naman ako sa dating ako. Hindi na yun mangyayari. Nangako na ako sa'yo at gagawin ko yon hanggang sa huling hininga ko. Pangako. Tikom ang bibig na lumuha pa si Britney. Muli siyang nilapitan ni Kenji at masuyong hinalikan na ang kanyang labi. Marahan iyon at puno ng pagmamahal. Ngunit sa pakiramdam ni Britney, para iyong punyal na tumatarak sa dibdib niya ng paulit-ulit. Para nitong tinatanggalan siya ng oxygen sa katawan. Sobrang nasasaktan. I am sorry, Kenji, kung nag-isip ako ng masama. It's okay. Naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling. Naiintindihan ko yon. Muling hinalikan ni Kenji ang labi ng asawa hanggang sa humantong sila na angkinin ang katawan ng bawat isa. Mapagpaubayang ibinigay iyon ni Britney. Hinayaan niyang iparamdam ni Kenji kung gaano siya nito kamahal. Ilang sandali lang yon, pero nagawa nilang pareho na kalimutan ang malaking problema na kanilang kinakaharap. Puno man ng sakit, hapdi, lahat iyon ay pinagsaluhan nilang dalawa. Hinayaan nilang makalimot ang kanilang utak at katawan. Dinala pa nila ang bagay na iyon sa loob ng banyo, sa ilalim ng shower. Itinuloy nila na kahit bakas ang sakit sa kanilang mga mata, nagawa nila ang nais ng katawan nila. Sa'yo lang ako, Britney. Kung may magagawa man akong kasalanan sa'yo, isipin mo na lang na ang magiging kapalit nun ay ang dugtong na buhay ng ating anak na si Andrea. Buhay niyang nakasalalay dito, Britney. Marahang tumango si Britney. Kung yun lang ang tanging paraan, kahit masakit ay tatanggapin niya. Pikit ang mga matang yayakapin niya dahil wala naman ang ibang paraan.
Nagbihis ng damit si Kenji habang nanatiling nakabathrobe si Britney nang bumalik sila ng kama upang merong pag-usapan pa. Paano kung mag-match sila tapos tumanggi si Sabrina at humingi ng mas malaking kapalit? Gagawin mo pa rin ba? Ibibigay mo pa rin? Paano kung makakasira na sa ating pamilya? Paano kung habang buhay kanyang gustong makasama? Iiwan mo pa rin ba kami mag-iina? Paano kung di lang ang katawan mo? Huwag mo munang isipin yun. Ako nang bahala sa kanya. Imposible yung mangyari. Naudlot na ng isang tawag ang kanilang masinsinang usapang mag-asawa. Mula iyon sa doktor na nagsagawa ng kanilang test na mag-asawa bago magtungo ng Bataan dahil nagbabaka sakali silang maging match sila ng bata kahit na napaka-imposible naman noong mangyari. May case na ganon pero napaka-rare lalo na kung hindi naman sila tunay na magkadugo at magkahiwalay ng angkang pinagmulan. Isang himala ito, Mr. Barwell. Parang naiiyak na bulalas ng doktor sa kabilang linya na hindi na maitago ang saya sa boses niya. Naguguni pa ni Kenji na halos maluha-luha ang doktor na kausap niya. Solved na ang problema niyo mag-asawa. Nagmatch ang sample mo sa pasyente. Pwede ka bang pumunta na dito para mapag-usapan natin ang gagawang paghahanda sa gagawing transplant yun ng inyong anak? Hindi makaumang doon si Kenji na para bang nabingis sa kanyang narinig. Hindi makapaniwala at natulala. Siya? Nagmatch sila ni Andrea? Isang ang himala ang bagay na yon. Anong sabi ng doktor ni Andrea, Kenji? Kinakabahan na usisa ni Britney. Higit na nito ang hinga habang naghihintay na magiging sagot ng asawa. Inihahanda na niya ang kanyang sarili sa mas worst scenario. Solve na ang problema nating dalawa, Britney. Humihikbing bulalas ni Kenji na hindi na napigilan na bumuhos ang kanyang mga luha na para bang ang lahat ng bigat na dinadala ay biglang natapos na. Anong ibig mong sabihin? Sino ang nag-match sa kanya? May donor na ba siya? Sino? Paulit-ulit lang tumango si Kenji na hindi alam ni Britney kung saang sagot iyon sa mga tanong niya. Patuloy pa rin ang pagbaba ng kanyang mga luha sa muka na bagamat nakangiti ang labi, walang pagsidlan ang kanyang ligaya ng mga sandaling iyon. Hindi niya na kailangan pang ipagamit ang katawan kay Sabrina. Siya na mismo ang magiging donor ni Andrea. At ang malaman iyon, sobrang saya-saya niya. Yes, ako. Match ang sample ko kay Andrea. Kailangan na natin bumalik ng Maynila sa lalong madaling panahon upang isagawa ang iba pang mga test bago ang araw ng transplant namin. Tutup ang bibig na napaluhod na doon si Britney na parang biglang nanghina sa nalaman niya. Hindi dahil sa kaalamang hindi si Sabrina ang match, kundi dahil naibsan na ang problemang pasan ng kanilang balikat na mag-asawa. Magaan na, hindi kagaya ng dati na para bang pasan nila ang bigat na binibigay ng langit. Bumuhos pa ang luha nilang dalawa na para bang hindi pa rin makapaniwala sa natanggap nilang balita. Magiging maayos na ang anak natin, Britney. Magiging maayos na ang lagay ni Andrea. Sabi ko sa'yo, di ba? Pilit na itinayo ni Kenji si Britney na sa mga sandaling iyon ay nakaluhod pa rin at tumatangis sa labis na galak. Mahigpit namang yakap ang naging sukli doon ni Britney na hindi na napigilang humagulhol. Hindi niya alam kung bakit iyon ang naging reaksyon niya sa halip na magdiwang. Pinaulanan na ng halik ni Kenji ang asawa habang patuloy sa pagbagsak ang mga luha sa mata. Ang umiiyak na langit kanina sa labas ng hotel ay mabilis na umaliwalas at tumigil. Tumigil sa pagtangis na pinalitan ni na Kenji at Britney. Ilang minuto pang nagyakap ang mag-asawa na halatang tinutunaw ang kaligayahan na hatid ng balita sa kanila. Hindi na nila kailangan pang labis na mamroblema dahil may kasagutan na iyon na alam nilang gawa ito ng lumikha. Kailangan na nating mag-impake. Babalik tayo ng Maynila ngayon din. Muling saad ni Kenji matapos na kumalma ng bumabahang emosyon ni Britney. Tama nang iyak. May solusyon na tayo ngayon sa lahat. Tumango si Britney na nahimasmasan na. Umahon na at nakangiting pinalis ang natitirang mga luha niya. Mag-ayos ka na at magpapabook na ako ng plane ticket natin pabalik ng syudad. Nang araw din na yon ay bumalik sila ng Maynila. Sa ospital sila dumiretso at hindi sa villa upang kausapin ng doktor na siyang tumawag sa kanila at nagbalita. Kinumpirma sa kanila ng doktor na match nga si Kenji at Andrea na parang sila ay tunay na mag-ama. Bumuhos na naman ang emosyon ni Britney. Marami pang nais na sabihin ng doktor, ngunit nag-aalinlangan itong gawin iyon habang kaharap nila doon si Britney. Nahulaan naman iyon ni Kenji, kung kaya naman gumawa siya ng paraan para utusan ng asawa at masinsinang makausap ang doktor na halatang hindi mapalagay ng sandaling iyon. Britney, gusto mo bang puntahan si Andrea sa silid niya? Una ka na sa silid niya. Susunod ako sa'yo. May pag-aalinlangan man sa puso ni Britney, ay sinunod pa rin ang gusto ng asawa.
Iniwan niya ito at ang doktor upang tunguhin na ang silid ng anak na paniguradong matutuwa kapag nakita siya. Isang makahulugang tingin pa ang kanyang iniwan sa nakangiting mukha ng asawa at ng doktor na kaharap. Susunod din ako agad sa'yo, Britney. Muling saad ni Kenji na medyo kabado na dahil baka hindi pumayag. Sige, mauna na ako, Doc. Matapos na tumalikod ni Britney at isara ang pintuan ng opisina ng doktor, ay hinarap na si Kenji nito gamit ang mga matang mayroong halik ng pag-aalala. Bagamat nakangiti pa rin ang doktor, alam ni Kenji na may kaunting magiging problema sila. Nahuhulaan na niya iyon. May problema pa bang iba, Doc? Hindi ba at match naman kami ng aking anak, sabi mo? May agam-agam na sa puso ni Kenji, subalit ayaw niyang pansinin ang bagay na iyon. Nadipin na pa iyon nang biglang sumeryoso ang mukha ng doktor na mas tumitig pa sa kanyang muka. Humalukip-kip pa ito. Well, Mr. Barruel, minor lang naman at hindi sobrang major. Binasa ko at inintinding mabuti ang medical history record mo. Nag-donate ka ng kidney sa asawa mo, ilang taon nang nakalilipas, at isang kidney na lang ang meron ka. Kung ako ang tatanungin, hindi magandang mag-donate ka ng bone marrow. Wala pang result ng test na gagawin nyo, tapos sinuhusgahan nyo na agad akong hindi pwede? Anong silbi ng pagiging match ng bone marrow ko sa bata, kung sa huli ay hindi naman pala ako pwede? Nababanas na tumayo na si Kenji. Halos magsalubong na ang kanyang mga kilay habang umaahon ang matinding inis sa kanyang mga matang nakatingin pa rin sa doktor na nagulat sa naging reaksyon niya. Bakit ibinalita niyo pa sa amin ito kung hindi naman pala pwede? Binigyan niyo kami ng pag-asa tapos babawiin niyo? Ano ba kayo? Bakit ginagawa niyo kaming tanga ng asawa ko? Pinapaasa niyo sa wala? Mr. Barruel, calm down. Hindi ko naman sinasabi na. Katawan ko to. Ako ang magdidesisyon kung anong gusto kong mangyari. Sigaw na doon ni Kenji. Habol na ang kanyang hininga. Sumasama na ang loob niya sa kaharap niyang doktor ng sandaling iyon. Huwag niyo akong ginagago dahil matagal na akong loko-loko. Magdodonate ako kahit na ayaw niyo. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Mr. Barruel. Ang gusto ko lang iparating ay baka hindi kayanin ng iyong immune system pagkatapos mo mag-donate ng bone marrow. Hindi ko naman kayo sinasabihin na hindi niyo pwedeng ibigay ang bone marrow na kailangan ng bata. Ganito kasi yun, Mr. Barruel. Todo paliwanag ng doktor na tumayo na rin sa kanyang upuan. Babagsak ang katawan mo na alam mo maaaring mangyari. Once na bumagsak ang katawan mo, hindi natin alam ang maaaring maging mga complications. Sa totoo lang, tatapatin na kita. Sobrang risky kung magdodonate ka ng bone marrow. Batid ng doktor na hindi naman tunay na anak ni Kenji ang bata at gusto nitong i-consider niya ang desisyon na maaaring makaapekto sa kanyang buhay at katawan na rin. Pero hindi niya naman ito tinatanggalan ng karapatan na magdesisyon kung ano ang kanyang gustong gawin. Papipirmahin lang nila ito ng waiver. Wala na silang pananagutan kung sakali man na magkaroon doon ng kagipitan. Ang inaalala lang naman talaga niya ay ang katawan ng lalaki na hindi posibleng mangyari dahil sa past medical record. Kahit na anong sabihin mo, gusto ko pa rin na maging donor ng bone marrow ng anak ko. Sa inyo na rin ang galing na kailangan niyang sumailalim ng bone marrow transplant as soon as possible, hindi ba? Ano tong ginagawa niyo? Sa tingin niyo ba nakakatulong kayo na mas mapabilis ang pagaling ng pasyente? Nakipagtagisan ng tingin si Kenji sa doktor. Nabakas na sa muka ang pagkatalo sa naging sagutan nila. Batid nitong matigas ang ama ng pasyente. At sa bandang huli, ay ipipilit pa rin ito ang kanyang gusto. Useless lang din ang pagsasabi niya kung gaano ka-risky ng binabalak na pag-donate ng bone marrow. Heto na, may nakamatch na siya. Tapos gusto niyong harangan at patagalin? Ako ang masusunod unless hindi qualify ang katawan ko mismo upang maging donor niya. At sinasabi niyo lang na risky. Hindi ako tatanggi. Itutuloy ko ang aking plano. Ako ang magiging donor ng bone marrow ng anak ko. Tapos. Napabuga na ng hangin ang doktor na halatang naubusan na ng sasabihin sa biglaang pagsabog ni Kenji. Ipinakita ni Kenji na hindi siya natatakot sa kanya at hindi niya rin ito aatrasan. Ipaglalaban niya ang tama. Mr. Barruel, alright, patuloy pa rin ang paghahanap namin ng ibang mga match sa kanya na kung sakali na meron, ayun ang gagamitin natin at hindi ang bone marrow mo. Pasensya na, pinangunahan kita. Thank you. Walang amor na sagot ni Kenji dito, sabay marcha palabas ng opisina ng doktor. Iritable pa rin. Paglabas ng opisina ng doktor, sa halip na pumunta si Kenji sa silid ng anak, ay dumiretso siya sa rooftop ng ospital. Gusto niyang huminga at sumagap na rin ang sariwang hangin. Hindi niya napigilan na uminit ang ulo kanina sa doktor dahil parang gusto nitong palabasin na huwag niyang ituloy ang pinaplano niya dahil hindi naman din niya kadugo ang bata. Aaminin niya na masyadong mabigat din ang nalaman niya
na maaaring maapektuhan ang katawan niya sa gagawin niyang pagbibigay ng bone marrow. Ngunit hindi niya naman maatim na panoorin na lang na mag-agaw buhay ang inosenteng bata na walang ginagawa. Kung mawawala siya, alam niya na magiging kawawa ang mag-iina niya. Kung pipiliin naman niya ang sarili, hindi niya alam kung paano kakayanin ang pagdadaan ng hirap nilang pamilya dahil wala silang ginawa upang madugtungan pa ang buhay ng bata na meron naman sana pang pag-asa. Napamahal na ito sa kanila. Tunay na anak na ang turing nila. Marami na silang pinagdaanan. Ngayon pa siya susuko ng ganun lang? Susubukan niya. Malakas ang paniniwala niyang malalampasan ng kanyang pamilya ang lahat ng ito. Ano man ang mangyari, isisave ko siya. Isusugal ko ang kalusugan ko kahit na delikado pa ito. Usal niya na buo na ang desisyon sa gagawin niya. Magiging makasarili siya dahil pinipili niya ngayon ang bata. Ilang minuto lang ang kanyang pinalipas doon at minabuti na bumaba na rin upang puntahan ang silid ni Andrea. Puno ng energy ang kanyang katawan pagpasok ng pintuan. Wala nang bakas ng pag-aalala at lungkot ang kanyang mga mata. Ayaw niyang mabasa iyon ng mag-ina niyang nakangiting naghihintay. Daddy! Mahigpit na yakap ang sinalubong ni Andrea sa kanya na ginantihan niya. Nagawa pa nga nitong tumayo sa kama, sa kabila ng mga wire na nakakabit sa katawan niya. Nahanap ni Kenji ang mga mata ni Britney na nakatingin sa kanya habang yakap niya ang bata. Ngumiti siya ng matamis. Ilang saglit pa ay nakisali na si Britney sa yakapan nilang mag-ama. Namuo ang luha doon ni Kenji, ngunit pinilit niya na maitago at wag iyon na makita ng kanyang asawa. Baka isipin nito na may problema sa katawan niya. Ayaw niya itong mag-alala. Sasarilinin na lang niya muna ang lahat. Sa kanilang niya iyon aaminin sa asawa, o kaya ay hindi na. Are you okay, Kenji? Mukhang may bumabagabag sa'yo. Anong sinabi ng doktor pag alis ko? Oo naman, ayos lang ako, Britney. Namiss ko lang ang panganay natin dahil wala siya dito. Sagot ni Kenji na hindi na sinagot ang tanong nito patungkol sa sinabi ng doktor. Masaya lang ako dahil sa wakas ay alam ko na magiging okay na ang lahat. Naawa mo na yata ako sa pagiging emosyonal, Britney. Biro pa nito. Humigpit pa ang yakap sa kanya ni Britney. Iba ang nararamdaman ng babae, ngunit hindi niya naiginiit pa iyon. Kung may inaalala man ang kanyang asawa, sa huli ay tiyak na malalaman niya pa rin ito mula dito. Oo naman, Kenji. Everything will be alright. Nang gabing yon ay doon natulog ang mag-asawa upang samahan ang bata. Naglambing si Andrea na gusto niya ng apple, na agad na ipinagbalat ni Kenji habang si Britney ay ka-video call si Noah kasama si Tina. Uuwi dyan ng mami bukas, Noah. Behave ka lang sa yaya Tina, ha? Opo, mami. Miss you na, mami. Pati si daddy. Saka si Andrea na rin. Iniharap ni Britney ang kamera kay Andrea na nakangiting ikinaway ang kamay sa kapatid. Miss you to, Kuya Noah. Lapit na ako umuwi dyan. Magpi-play tayo. Malungkot at makahulugan na nagkatinginan si Kenji at asawa sa palitan ng conversation ng magkapatid. Aminin man nila o hindi, parang nilalamukos na papel ang kanilang puso sa kanilang naririnig sa mga bata. Okay, Andrea. Hintayin kita. Pagaling ka, ha? Huwag matigas ang ulo. Inom ka ng gamot na bigay ng doktor. Kinabukasan, maaga si Kenji na umalis ng ospital upang magtungo sa kanyang trabaho at asikasuhin ang ibang mga kailangan ayusin doon at kausapin na rin ang kanyang kapatid at mga magulang. Ihahabilin niya ang kanyang kumpanya dahil kailangang maghanda sa nalalapit na operasyon. Babalik din siya agad. Kenji, sigurado ka bang kaya ng iyong katawan? Medyo nag-aalangan na tanong ni Mr. Barrowell. Kung siya ang tatanungin ay hindi siya sang-ayon sa gusto ng anak. Masyadong ang delikado ang gagawin. Oras na bumigay ang haligi ng tahanan. Sa tingin mo anong mangyayari sa bahay mong binuo na ang ilaw lang ang matitira kasama ng 2 supling nyo? Panghihinaan ng loob hanggang sa mawasak. Sure na po ako, Daddy. Magiging donor ako ng bata. Wala naman pong ibang choice. Kailangan na niya. Wala bang ibang mahanap na donor? Sa mga tunay na angkan niya? Singit ng inang puno ng pag-aalala. Gaya ng kanilang padre de pamilya ay hindi rin ito sang-ayon sa plano ng kanilang panganay. I mean, parang imposible rin na wala doon mahanap kahit na isa lang. Kamag-anak sila ng bata eh. Umiling si Kenji na sinulyapan lang ng kapatid na si Althea at bayaw na si Renz na kapwa tahimik. Halatang pinagdinilayan nila ang mga bagay na naririnig. Nasa opisina sila ni Althea na doon piniling magtagpo dahil iyon ang pinakamalapit. Sinabi niya iyon sa kanyang pamilya dahil nais niyang alam nila. Wala po talaga, Mami. Kaya ko naman siguro yon. Nakaya ko nga noon na mag-donate ng kidney kay Britney.
Ngayon pa ba? Bone marrow lang yun. Isa pa, healthy naman ako, kaya sigurado ako makakaya ko ulit. Umayos ng upo si Althea, kung kaya naman napatingin na ang lahat sa kanya, maging si Renz. Alam ba ni Britney na magiging risky ang gagawin mong pagdodonate? Umiling si Kenji. Doon pa lang ay alam niyang aalma sa plano niya ang nag-iisang kapatid. Hindi niya na yung kailangan malaman pa. Bakit hindi kailangan? Asawa mo siya, Kenji. Dapat dalawa kayong magdedesisyon dyan. Paano kung may hindi inaasahang pangyayari after ng transplant? Sa tingin mo hindi siya maaapektuhan noon? Think about her. Yung magiging damdamin niya, hindi puro damdamin mo lang at ng ibang tao. Isipin mo siya.